Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kagangers. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group
would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Okay, oras o dyan, alas 8:23 po ng gabi, Philippine Standard Time. Sa inyo po ang programang Tropa, Tuesday edition, siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At magandang gabi po sa ating mga Dabarkat, sa ating mga netizens, sa ating mga kabarangay, at siyempre po sa ating mga kuya, ate, bunso at Prince of Eagles, at siyempre po sa ating mga kaganners ng One Gun Pilipinas. Abay, magandang gabi, no? Buti na lang hindi nagtuloy yung ulang kanina. At nga mga kaibigan, at alam nyo ngayon medyo mabigat po ang daloy ng trapiko sa may area ng Lungsod ng Malabon, partikular doon sa may Governor Pascual, sa may Barangay Katmon, dahil ayun po mga kababayan nating nasunugan doon ay talagang nagre-recover pa, no? Yung kanilang mga gamit, kanilang mga bahay, iba po ay kuha na o nag-order na ng mga kahoy para pampatayo ng kanilang mga bahay uli. At mamaya, tatry po natin, tawagan po natin si former Congressman Ricky Sandoval ng Malabon na Botas, tungkol po dito sa ayuda, kasi po patuloy ang pagbibigay nila ng ayuda. At alamin natin, yung ba'y nanggagaling pa rin sa pondo pa rin ba ng Lungsod ng Malabon o kung paano, no? Maya-maya lang po yan. At bukod po dyan ay magkakaroon po tayo ng segment ng Dalaw Barangay, kung saan po ay nakapanayam natin si Barangay Chairman Monching de Jesus ng Barangay Acacia dyan sa Lungsod ng Malabon. Mamaya po alamin natin dahil yun nga, nagkaroon kami ng Q&A. Tungkol lang naman sa barangay, umikot ang aming pag-uusap, kalagayan ng barangay, peace and order, etc. whatsoever. Maya-maya po yan. Alamin natin po, dito po kay doon yung ginawa naming panayam, ng ating sidekick, ng ating alter ego. Walang iba kundi si Barangay Chairman Monching de Jesus. Okay, sa mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at yun, tatry na nating matawagan itong ating kaibigan, na si dating Malabon na Botas Congressman Ricky Sandoval. Ayan. Alamin natin. Para alam natin kung anong kwan. So mga kaibigan, tatawagan lang po natin, sandali, para at least malaman natin, kung patuloy pa ba yung patuloy nga yung pamimigay ng ayuda, pero yung ba ilang gagaling pa rin ba sa LGU o meron mga tumutulong na mga galing sa national, malalaman natin yan kay Kong Ricky Sandoval. Ayan, malaman natin. Wala, baka mamaya kasi nagpapahinga po, pagod, dahil to si Kong Ricky ay maghapon po nagbigay sila ng mga ayuda doon sa mga evacuation center dyan po sa Malabon City, particular sa Barangay Katmo. Alamin natin dito kay Kong Ricky, kung sasagot. Baka mamaya, di natin lang kung tulog na or what, tingin ko sana gising pa. Ayan, nagre-ring na po, nagre-ring na yung kanyang telepono. Ayan. Hindi sumasagot. Hindi kaya pagod na o nagpapahinga na to si Kong Ricky? Nare-reject yung ating tawag, So sa mga tweet, hindi po nasasagot. Baka
nagpapahinga na ito si Kong Ricky. Hindi natin alam, no? Siguro baka napagod dahil nga namigay ng ayuda, no, sa mga evacuation center. At ang alam ko, ang pagkakaalam ko ay kasama niya yung mga nasa Philippine Red Cross, no? Hindi natin alam. Bueno mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Oras natin alas 8:29 po ng gabi, Philippine Standard Time. At welcome po sa programang Tropa, siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At tayo, hindi natin makontak si Kong Ricky. Bale, siguro kahit bukas, no, matipilitin natin makapanayam itong si Kong Ricky Sandoval. Ayan, para malaman natin, no, kung patuloy pa rin yung Bueno mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at ito nga sinasabi sa inyo, ito panayam natin kay Barangay Chairman Monching Jesus ng Barangay Acacia dyan sa Malabon. Alamin natin kung anong kalalagayan ng barangay dyan sa Acacia. Pero alam nyo take note, ang Acacia po kasi isa sa barangay na nakita ko sa pag-iikot ko dyan sa Kamanaba, particular sa Malabon. Ito pong Barangay Acacia. Malinis, tahimik, hindi, meron naman minimal pero hindi katulad sa ibang lugar na kabilaan ng gulo. Dito po talaga namang makikita mong may masasabi mong isa sa tahimik. At nung nagkaroon ng disaster, tulad bahaan, malaking bahaan, hindi po inabot itong Barangay Acacia dahil po mataas itong lugar na ito. No, kaya wala akong naging problema ang mga residente ng Barangay Acacia. So mga kaibigan, panoorin po natin ang naging panayam natin kay Barangay Chairman Monching De Jesus. Nandito po. Chairman Monching De Jesus. Ayan po siya. Kap, magandang hapon. Magandang hapon din. Kap, bago ka naging kapitan, siyempre nagkagawad ka. Ilang term ka naging kagawad? Ang term ko, bali, nakadalawang sunod akong Chairman Monching De Jesus. Ayan po siya. Kap, magandang hapon. Magandang hapon din. Kap, bago ka naging kapitan, siyempre nagkagawad ka. Ilang term ka naging kagawad? Ang term ko, bali, nakadalawang sunod akong termino. At yung pangalawa, namatay yung dating kapitan. Kaya ako yung naging first kagawad ako. At ako yung naging kapitan. So, automatic yun? Automatic. Okay. Tapos, nung nag-election, tumakbo na ako ng barangay captain. So, nanalo ka ulit? Sa awa ng Diyos, binigay sa akin yung unang panalo. Kaya first timer lang. So, first term ka pa lang. Dahil yung nakaraan, appointed ka. So, nung siyempre, bilang kagawad ka, iba kasi ang kagawad sa kapitan. Nung pag-acting mo as barangay chairman, anong naging pagkakaiba para sa'yo? Dahil kagawad ka lang noon, tapos naging kapitan ka, siyempre, ikaw na yung pinaka-mayor dito. Meron ba pagkakaiba sila doon sa hinawakan mong tungkulin? Malaki ang pagkakaiba ng pagiging kapitan sa kagawad. So ano halimbawa? Anong isa? Tulad ng ang kagawad kasi halos yun lang kung ano lang ang chairmanship mo, yun lang halos ang pagtutuunan mo ng pansin, bagamat kailangan masuportahan mo rin ang buong Acacia. Hindi katulad ng kapitan, halos lahat nasa yun na. Ika nga, ako ang ama ng Barangay Acacia. So kailangan lahat nalalaman mo. At hindi mo rin po pwedeng pabayaan. Hindi ka talong kagawad ka, kung anong committee mo, kung halimbawa public works, hanggang doon ka lang. Pero yung kahit na nandun, pero tumutulong pa rin ako sa yung dating kapitan. Ayun. So, nung naging kapitan ka, Chairman Monching, meron ka bang binago sa mga dating ordinansa? O may pinalitan ka? Ano ang mga bago ordinansang pinalitan? Ikaw na kapitan. Sa ngayon, wala akong pinalitan na ordinansa dahil nakita ko naman yung mga nakaraang ordinansa ng mga maganda naman yung sa panimula ng ating namayapang Kapitan Torre. Maganda naman ang naging resulta ng mga hadikain niya dito sa Barangay Acacia. Then pangalawa, lahat ng mga tao na naiwan ni Kapitan Torre, wala akong tinanggal ni isa. Nagtanggal pa ako. Ayun. So, nag-stay sila. Hindi ka tulad ng ibang kapitan. Pag iba ng kapitan, yung mga dating tao inaalis. So, ikaw, wala. Ako hindi. Lahat sila. Kung ano yung
naiwan ni Cap Torre, Yun pa rin. tinanggap ko pa rin at nagdagdag pa ako ng panibagong ibang tao. Dahil kulang pa. Oo, So, noon, after noon, Kap, di siyempre, ikaw na nakaupo, wala kang pinalitan. Nung dating kapitan ba, nung ikaw kagawad siya kapitan, okay ba relasyon nyo? Ay, kami ang talagang magkasama, katuwang ko si Kagawad Noel Catalan, na halos kami talaga ang solid na nakadikit sa namayapang kapitan. Parang naalala ko pa noon nung pandemic, namimigay kayo ng bigas dito. Sarili ng barangay, hindi yung galing kung kanino, no? So, namatay na si Cap Torre, ikaw na ang pumalit, so wala kang pinalitan. Kamusta naman yung peace and order nung ikaw na nakaupo? Gumulo ba? Tumahimik? Ano ang naging sitwasyon ng peace and order? Peace and order, katulad nga na nasabi ko, katulad ni Kagawad Noel, hindi ko inalis sa kanya ang chairman ng peace and order dahil yun na nang nasimulan niya mula nung tumakbo nanalong unang kagawad hanggang sa kasalukuyan, last term niya na to, siya pa rin ang pinahawak ko ng peace and order. At maganda naman ang dahil ang partisipasyon namin sa kapulisan, talagang magandang joint kami na nagtutulungan kami sa bawat isa. Sa bagay, no? Nung nakaupo ka na, wala na akong masyadong narinig dito, hindi katulad noon. Ganun pa man na ang peace and order nga yan, pero meron pa rin. Pero parang wala akong narinig. Peaceful talaga. Oo, kasi nga, ang kapulisan natin ngayon, talagang lumalabas na 24 hours nandito sa barangay. Nandito. Kasi, may duty sila ng 12 hours, 8 to 8, nandito. Tapos 8 to 8 na pang madaling araw nandito may papalit pa rin. So nung nakaraan ka na mga disaster katulad ng malakihan bahaan, kumusta ang barangay Acacia? Ako alam ko hindi binabaha dito eh. Tama. Oo. Pero ganun pa man, meron ba kayong ginawang proyekto dito nung nagkaroon ng mga baha na ganun? Although hindi naman kayo binabaha? Hindi. Dito, nung makasagsagan ng bagyo, halos lahat ng mga tanod, mga kagawad na talagang nakasalalay dito kami at naghihintay kami ng kung sino dapat kami i-rescue. Nandito kami at hindi naman kami binabaha dahil dito talagang dadaan lang ang baha pag umulan lang at pagkatapos ng ulan wala na. Subside ka agad. So mga ito nag-monitor lang kayo time na yun. Pero kahit saan dito mga iskinita, sitio, walang binaha talaga. Meron naman, parting dito sa Governor Pascual, halos itong Baptist, pero pag umulan lang naman. Pero pag nawala na, humupa ng ulan, wala na. Itong Basilio, ganun din. Basta pagka humito ang ulan, unti-unti nang bumababa. Kahit noong Kap na yung nabalitaan yung dati nagbaha, dapat hanggang dibdib, wala talaga dito. Ay, wala. Doon nga na, ang ginawa lang namin, kasi si Kapitan Ambet ng Barangay Pinheros, kahit papano, nakatulong kami ng dahil nakita ko naman na talagang sobrang laking hirap ni Kapitan. Nilubog siya na ron. Talagang kung ano naitulong ng barangay namin, talagang nakasuporta kami kahit sa anong paraan. Pero Kap, diba, bawat barangay may mga disaster fund. Hindi naman kayo nabaha, walang nabaha. Ano yung kino-convert nyo sa ibang pamamara para ipantulong? Paano? Hindi. Yung disaster, hindi namin ginagalaw yun hanggang hindi kami na-apektuhan ng sarili namin. At sa kahit pa paano ang mga kagawad na nasa akin, nagtutulong kami na maglabas sa sarili naming bulsa para makatulong lang naman sa mga ibang tao. Pero wala bang guidelines na pag hindi nyo nagamit yung disaster, i-switch nyo sa ibang pamamaraan, ibang pagtulong? Hindi pa namin nasusubukan na realign switch yung pondo, hindi namin pa. Tsaka yun dadaan pa na sa City Hall. Maraming proseso, kaya at least dahil hindi naman kami apektado ng ganung kalamidad, wala na para ang sa amin lang, makatulong na kami sa sarili namin pamamaraan. Yung ating mga Kap, dito, alam ko, Acacia kasi magaganda naman ang karsada dyan. Yung mga infrastructure project na ginagawa. Konti, isa na lang ang hinihiling ko sa ngayon, itong na yung proyekto sa kalahati mula dito sa may
Mamihan hanggang sa highway ng Governor Pascual kasi yung bandang Basilio medyo na durug-durug na yun na lang naman ang hinahabol namin na mapagawa. Okay, so total, nandiyan kayo, kapitan, kaunanahan dito, siyempre may mga kagawad, 7 kagawad, di ba? Yung bang mandato ng DILG na tinatawag nating Officer of the Day, nasusunod ba yun? May nag-duty ba? Siyempre, alam mo, Lunes ikaw, Martes ikagawad number 1, Miyerkules ikagawad number 2, nasusunod ba yun? Sa ngayon, sa pamumuno ko, nung nanalo ko, binigyan ko sila ng mga araw na, pero sa pangyayari, halos hindi ko na babanggitin ang pangalan ng yung dalawa halos hindi na jujutihan sa gabi. Kasi hindi ko alam kung bakit basta yung natitira na 5 at least talagang jumuduty sa amin yung gabi. Umaga pa lang nandito hanggang gabi na sila. Katulad yan, nagsasama-sama kami. Talagang sa gabi, suportado namin ang mga tanod. So, bali, anong dinadahilan nila? Ba't di sila jumuduty? Samantalang mandato yun na kailangan may Officer of the Night, Officer of the Day. Ano ang kanilang sinasabi sa inyo? Wala. Masasabi ko kasi hindi kami good term. Yung dalawang yun. Talagang wala, parang simple lang na hindi kami nag-uusap, wala kasi may mga ambition din naman sila. Sa akin ang pananaw ko sa sarili ko, sa buhay ko, trabaho muna bago eleksyon. Kung malapit na eleksyon, dun lang tayo dapat gumanap kung paano tayo mananalo. Pero hanggang sa malayo pa ang eleksyon, kami nagtatrabaho. Kung kaya namin na 24/7, gagawin talaga namin para lang makatulong sa Barangay Acacia. So, yan ba na isang gunin nyo na i-report nyo na sa DILG na yung dalawang kagawad nyo na may mandatong Officer of the Night na day hindi nag-duty? Naiisang gunin nyo na? Sa akin naman sabi ko sa sarili ko, hindi na. Sila na makakaalam niya kung tama ba yung ginagawa nila na sila hinalal ng taong bayan ng taga-Barangay Acacia. Dapat tsuklian naman nila yung mga dapat na ibigay nila sa tao na hindi lang porket papainumin mo ang isang tao na mayroong ganito. Dapat magtrabaho ka rin kahit anong gawin mo, ikaw pa rin ang namumuno ng isang barangay. So, sa mga session nyo, siyempre meron kayo session, di ba? Kapag kayo nagse-session, for example, may pinapanukalang ganitong ordinansa, etc. ang barangay, meron bang tumututol? Meron bang, siyempre, ang mga kagawad, pipirma? Meron bang tumututol o lahat naman sang-ayon sa mga proyekto ng pambarangay? Meron namang yung ang masasabi ko, yung dalawa, nag-against sila, pero yung maganda naman yung mga proposal na dapat na i-adapt ng barangay. Ang problema ay kinokontrol nila. But, may mga pagkakataon na hindi sila pipirma. Pag hindi pumirma isa, sasabay na isa. Pero sa akin, majority pa rin na ang nakapirma sa resolution o sa bali 6. Pati SK nasa akin. Kaya at least masaya na rin ako kahit na wala yung dalawang hindi ko na iniintindihan, hindi na para pasakitin. Oo, kasi may majority naman. So pagka ganon, halimbawa, hindi naman nga sila pumirma, siyempre majority, aprobado na. Anong reaksyon ng dalawang yun? Hindi lumagda doon sa nasabing paano akala nung proyekto ng barangay? Wala. Sa kanila parang wala. Parang na sila, parang simpleng tao na wala silang iniisip kundi pa sarili nila. Hindi nila iniisip na yung pinapasok namin proyekto, pinapasok ng mga SK o kagawad, makakatulong. Hindi lang sa pansarili, para sa lugar ng Barangay Acacia. So, katulad niyan dito wala naman masyadong problema. Peace and order, infrastructure. So sa ngayon, ano ang ginagawa ngayon ng Barangay Acacia para lalong mapaganda ang barangay na to? Barangay, anong proyekto nyo para sa mga residente rito ngayon? Kami naman ang una namin ginagawa,
sinusunod namin ang ano ng DIG, katulad ng cleanup drive. Every Saturday, nagsasama-sama kami, mga tanod, kagawad, talagang kali, pupunta kami sa isang kali, talagang nililinis namin yan. Kami mismo. Buong akasya yun, buong akasya. Hindi, kung yung saan lang abutin, kasi meron naman kami mga street sweeper na nakapaligid doon, at doon sa lugar na yun, alam namin medyo marami, doon kami tututok. Pero at least na baka ano. No, pero actually sa pag-ikot ko rito, Kap, wala naman ako nakita marumi na lugar sa akasya. Kahit sa palengke, malinis. Tama. So, siguro yung mga sulok-sulok na lang. So, yun ang pinupunteriyan na lang para ano. Pero yung dito, hindi, nakita mo dyan, sa school, hanggang dulo, malinis. Walang basura, wala lahat. Kasi masipag yung mga street sweeper. Ayun. Kasi ang ginagawa nila, minsan umaalis sila nag-start sila ng mga 5:30, 6, para at least pagdating ng mainit, medyo hindi na sila na ano sa initan. Tsaka yung para sa iyo, no, at sa sangguniang barangay, ano ang tingin nyo na nagiging pangunahing problema ng barangay Acacia na siya yung pinagtutuunan ng pansin at tinututukan? So, ngayon, kasi una-una, ang ano ko, hindi naman kami unahin ko ang drugs. Talagang hindi naman mawawala sa isa kanya. Pero at least, ang drug surrender namin, marami, nung unang pasok ko, marami, pero awa naman ng Diyos, unti-unti marami kami na ipasurrender at napag-graduate. Ang talagang mahirap lang dito, yung mga snatching, kasi minsan meron pa rin dito. Pagka sa gabi, kasi minsan magagaling ang mga magnakaw, snatcher, magro-rubing ang tanod, may kasama pulis. Pagka rubing nun, iikot. Pag nawala, tsaka sila titira. So, pagbalik namin, medyo malayo siya. Nakatakbo na. Pero kasi nung kumulog ng malakas, nasira lahat ng CCTV namin. Ngayon nawala. Dati ang CCTV namin, halos buong street, meron kami nakatutok. Pero sa ngayon, nag-uumpisa kami ulit, nag-start na kami ng 12. Ngayon, nag-aayos pa kami para mapalagyan na lahat ng halos kanto-kanto o street ng bawat barangay. So, nire-rehab na ngayon. Ayun. Yun lang talaga nagiging problema nyo dito. Snatcher na yan. Snatcher, pero minimal lang. Hindi naman ganun pala. Kasi alerto rin ang kapulisan natin sa SS2. At least, tsaka nakikita naman ngayon na merong pulis dito sa gabi hanggang 8 to 8 sila. Pag grooving nila, babalik dito sila tatambay, kasama mga tanod, nandiyan sila, tapos iikot ulit. Ganun ang ginagawa ngayon ng mga kapulisan. Tsaka kagandahan ngayon, yung 911, talagang totoo na yung nilaunch na 911. Wala pang 5 minutes, wala pang 3 minutes. Tawag mo, dating kagad. Kaya mabilis ang aksyon nito. So, Kap, yung mga katropa, mga kabarangay, ayan, nakapanayam natin si Kap Monching de Jesus. Nakita nyo na actually totoo yun, dahil ako saksi. Libot natin ito Acacia, tahimik, malinis, tsaka lalo na ng pagbahaan, mas masarap dito tumira. So ngayon, Kap, ang mga tanod mo, kumpleto naman, wala tayong problema sa tanod. Tsaka may konting volunteer ako, meron din akong ladies na sa gabi, kasi ang ginagawa ko kasi pag duty, kailangan merong ladies na naka-duty, dahil pagka mga minor or pabrihan, sila ang dapat naka-prod sa mga dapat na aksyonan. Nakaalalay lang ang mga tanod tsaka kapulisan. So paano yung kanilang mga food? Pagkain nila, siyempre magbabantay, magdamag. Yun, katulad yan, mga stock ko, yung kape-kape, wala ba siyang allocate na pondo sa barangay, yung mga pagkain nila? Sa akin, mag-i-stock ako ng kape, at tapos magbibigay ako ng pambili ng pansal. Minsan, sila, yung mga kagawad, nagbibigay din, gano'n. Pag-araw nila ng duty, katulad ng 5 kagawad, pag duty nila, magluluto sila ng sopas, or champurado. Basta ako, ang i-prepare ko, yung mga kape-kape. So, kailangan talaga niya yung kape. Kasi, ang schedule ng talent ko,
8 to 12 sa gabi, tapos 12 to 5. Meron na pang madaling araw. Meron na. Kasi siyempre pag umaga, nandito na lahat eh. No? Pero may mga pulis pa rin kasama. May pulis pa rin. Kasi sa umaga, pagka ganito, marami naman, may mga tanod din kami, mga volunteer, nandito kami. Ayun. Okay, so mga kabarangay, ayan, malinaw, no? So, itong barangay Acacia, sa pamumuno ni Kapitan Monching Jesus, isa sa masasabi natin pinakatahimik na barangay, pinakamaganda, pinakamalis dito sa lungsod ng Malabon. Okay po. Okay. Teka muna! Oh, pagka nag-positive ka, tutuluyan kita. Pasensya na po, Kuya. Sa Basilio, mga tracking doon. Pasensya na po. Tapos gagamitin pa ang barangay. Ang pakilala, taga-barangay daw siya. Kami gumagas yung pagkain niya sa mga... Wala kami nga, hihingi kahit ano. Sarili namin po siya, ilalabas namin. Ginagawa mo sa amin. Ako mo mga kanina eh. Ginawa mo na pangalawa yan sa palengke. Naningit ka na. Sa palengke na yun. Sige, sa-drug test, nila lang muna. Pagkakulong kita, maniwala ka sa akin. Ginagawa mo sa amin. Napakasarap nyo pag pinagawad kita. Okay na. Anong para sa... Saan mo paligid dapat? Kaya lang, wala tayo. Magkano sinisingil sa'yo? Sandaan po. Sandaan. Ilan yung nakaparking doon? Lima yata yung nakaparking po. Hindi, 3 lang po. O, 3. Bilang mo ah. Nakapagbigay kayo? Kami po. May isang kasama ko na nakaparking doon. Ano sabi nyo nung sinisingil? Sabi ko, teka lang po. Yung pera nakapagbigay ba? Ako. Hindi niya ako pinili. Teka lang. Pumunta ako doon. Tapos, diretso ako dito. Ano tanong ko sa isang barangay tanong. Sinisira ko kasi barangay. Ang barangay dito. May nagbigay ba? Meron isang nagbigay, no? Dapat yung nagbigay. Asan yung pera? Yan naman. Nandun po sa bahay. Bakit nakauwi ka pa? O, kanina pa po. Ang ano ko na po kasi. Barangay, ano. Kasi paano? Hindi, kaya ano. Sisirang ano. Parang may nilaya pagkakagaling sa ano, may resibo yun. Opo. Parang extortion. Yung ano, yung nahingan, kuya. Wala po ticket eh. Kuya, yung nahingan din, nandiyan pa. Dito pa po. Para ano. Chairman Monching de Jesus, ayan po siya. Kap, magandang hapon. Magandang hapon din. Kap, ano, bago ka naging kapitan, syempre nagkagawad ka. Ilang term ka naging kagawad? Ang term ko, bali, nakadalawang sunod akong termino. At yung pangalawa, namatay yung dating kapitan. Kaya ako yung naging first kagawad ako. At ako yung naging kapitan. So, automatic yun? Automatic. Okay. Tapos, nung nag-election, tumakbo na ako ng barangay captain. So, nanalo ka ulit? Sa awa ng Diyos, binigay sa akin yung unang panalo. Kaya first timer lang. So, first term ka pa lang. Dahil yung nakaraan, appointed ka. So, nung siyempre, bilang kagawad ka, no, iba kasi ang kagawad sa kapitan. Nung pag-acting mo as barangay chairman, anong naging pagkakaiba para sa'yo? Dahil kagawad ka lang noon, tapos naging kapitan ka, siyempre, ikaw na yung pinaka-mayor dito. Meron bang pagkakaiba sila doon sa hinawakan mong tungkulin? Malaki ang pagkakaiba ng pagiging kapitan sa kagawad. So ano halimbawa? Anong isa? Tulad ng ang kagawad kasi halos yun lang kung ano lang ang chairmanship mo, yun lang halos ang pagtutuunan mo ng pansin. Bagamat kailangan ma-supportan mo rin ang buong Acacia. Hindi katulad ng kapitan, halos lahat nasa yun na. Ika nga, ako ang ama ng barangay Acacia. So kailangan lahat nalalaman mo. At hindi mo rin po pwedeng pabayaan. Hindi ka tulong kagawad ka, kung anong committee mo, kung halimbawa public works, hanggang doon ka lang. Pero yung kahit na nandun, pero tumutulong pa rin ako sa yung dating kapitan. Ayun. So, nung naging kapitan ka, Chairman Monching, meron ka bang binago sa mga dating ordinansa? O may pinalitan ka? Ano ang mga bago ordinansang pinalitan? Ano ikaw na kapitan? Sa ngayon, wala akong pinalitan na ordinansa dahil nakita ko naman yung mga nakaraang ordinansa na mga maganda naman yung sa panimula ng ating namayapang Kapitan Torre. Maganda naman ang naging resulta ng mga hadikain niya dito sa Barangay Acacia. Then pangalawa, lahat ng mga tao
na naiwan ni Kapitan Torre, wala akong tinanggal ni isa. Nagtanggal pa ako. Ayun. So, nag-stay sila. Hindi ka tulad ng ibang kapitan, pag iba ng kapitan, yung mga dating tao inaalis. So, ikaw, wala. Ako hindi. Lahat sila. Kung ano yung naiwan ni Cap Torre, tinanggap ko pa rin. At nagdagdag pa ako ng panibagong ibang tao. Dahil kulang pa. So, noon, after noon, Cap, di siyempre, ikaw na nakaupo, wala kang pinalitan. Nung dating kapitan ba, nung ikaw kagawad siya kapitan, okay ba relasyon nyo? Ay, kami ang talagang magkasama. Katuwang ko si Kagawad Noel Catalan, na halos kami talaga ang solid na nakadikit sa namayapang kapitan. Parang naalala ko pa noon nung pandemic, namimigay kayo ng bigas dito. Sarili ng barangay, hindi yung galing kung kanino, no? So, namatay na si Cap Torre, ikaw na ang pumalit, so wala kang pinalitan. Kamusta naman yung peace and order nung ikaw na nakaupo? Gumulo ba? Tumahimik? Ano ang naging sitwasyon ng peace and order? Peace and order, katulad nga na nasabi ko, katulad ni Kagawad Noel, hindi ko inalis sa kanya ang chairman ng peace and order dahil yun ang nasimulan niya mula nung tumakbo nanalong unang kagawad hanggang sa kasalukuyan. Last term niya na to, siya pa rin ang pinahawak ko ng peace and order. At maganda naman ang dahil ang partisipasyon namin sa kapulisan, talagang magandang joint kami na nagtutulungan kami sa bawat isa. Sa bagay, no? Nung nakaupo ka na, wala na akong masyadong narinig dito, hindi katulad noon. Ganun pa man na ang peace and order nga yan, pero meron pa rin. Pero parang wala akong narinig. Peaceful talaga. Kasi nga, ang kapulisan natin ngayon, talagang lumalabas na 24 hours nandito sa barangay. Nandito. Kasi may duty sila ng 12 hours, 8 to 8 nandito, tapos 8 to 8 na pang madaling araw nandito. May papalit pa rin. So, nung nakaraan ka na mga disaster, katulad ng malaking bahaan, kumusta ang barangay Acacia? Ako alam ko hindi binabaha dito. Tama. Pero ganun pa man, meron ba kayong ginawang proyekto dito nung nagkaroon ng mga baha na ganun, although hindi naman kayo binabaha? Hindi, dito nung makasagsagan ng bagyo, halos lahat ng mga tanod, mga kagawad na talagang nakasalalay dito kami at naghihintay kami ng kung sino dapat kami i-rescue. Nandito kami at hindi naman kami binabaha dahil dito talagang dadaan lang ang baha pag umulan lang at pagkatapos ng ulan wala na. Subside ka agad. So mga ito nag-monitor lang kayo time na yun. Pero kahit saan dito mga iskinita, sitio, walang binaha talaga? Meron naman, parting dito sa Governor Pascual, halos itong Baptist, pero pag umulan lang naman. Pero pag wala na, humupa ng ulan, wala na. Itong Basilio, ganun din. Pero basta pagka minto ang ulan, unti-unti nang bumababa. Kahit noong Cap na yung nabalitaan yung dati nagbaha, dapat hanggang dibdib, wala talaga ito. Wala. Doon nga na, ang ginawa lang namin, kasi si Kapitan Ambet ng Barangay Pinejeros, kahit papalo, nakatulong kami, dahil nakita ko naman na talagang sobrang laking hirap ni Kapitan. Nilubog siya na ron. Talagang kung ano naitulong ng barangay namin, talagang nakasuporta kami kahit sa anong paraan. Pero Kap, diba, bawat barangay may mga disaster fund. Hindi naman kayo nabaha, walang nabaha. Ano yung kino-convert nyo sa ibang pamamara para ipantulong? Paano? Hindi, yung disaster, hindi namin ginagalaw yun hanggang hindi kami na-apektuhan ng sarili namin. At sa kahit pa paano ang mga kagawad na sa akin, nagtutulong kami na maglabas sa sarili naming bulsa para makatulong lang naman sa mga ibang tao. Pero wala bang guidelines na pag hindi nyo nagamit yung disaster, i-switch nyo sa ibang pamamaraan, ibang pagtulong? Hindi pa namin nasusubukan na realign switch yung pondo, hindi namin pa. Tsaka yun dadaan pa na sa City Hall. Maraming proseso, kaya at least dahil hindi naman kami apektado ng ganung kalamidad, wala na para ang sa amin lang, makatulong na kami sa sarili namin pamamaraan. Ayun. Yung ating mga dito, alam ko, Acacia kasi magaganda naman ang karsada dyan. Yung mga infrastructure,
infrastructure project na ginagawa? Halos konti, ano na lang, isa na lang ang hinihiling ko sa ngayon, itong na yung proyekto sa kalahati mula dito sa may Mamihan hanggang sa highway ng Governor Pascual kasi yung bandang Basilio medyo na ano na durug-durug na yun na lang naman ang hinahabol namin na mapagawa. Okay, so total, nandiyan kayo, kapitan, kaunahan dito, siyempre may mga kagawad, 7 kagawad, di ba? Yung bang mandato ng DILG na tinatawag nating Officer of the Day, nasusunod ba yun? May nag-duty ba? Siyempre, alam mo, Lunes ikaw, Martes ikagawad number 1, Merkules ikagawad number 2, nasusunod ba yun? Sa ngayon, sa pamumuno ko, nung nanalo ko, binigyan ko sila ng mga araw na, pero sa pangyayari, halos hindi ko na babanggitin ang pangalan ng yung dalawa halos hindi na jujutihan sa gabi. Kasi hindi ko alam kung bakit basta yung natitira na 5 at least talagang jumuduty sa amin yung gabi. Umaga pa lang nandito hanggang gabi na sila. Katulad yan, nagsasama-sama kami. Talagang sa gabi, suportado namin ang mga tanod. So, bali, anong dinadahilan nila? Ba't di sila jumuduty? Samantalang mandato yun na kailangan may officer of the night, officer of the day. Ano ang kanilang sinasabi sa inyo? Wala. Masasabi ko kasi hindi kami good term. Yung dalawang yun. Talagang wala, parang simple lang na hindi kami nag-uusap, wala kasi may mga ambition din naman sila sa akin ang pananaw ko sa sarili ko, sa buhay ko, trabaho muna bago eleksyon. Kung malapit na eleksyon, dun lang tayo dapat gumanap kung paano tayo mananalo. Pero hanggang sa malayo pa ang eleksyon, kami nagtatrabaho. Kung kaya namin na 24/7, gagawin talaga namin para lang makatulong sa Barangay Acacia. So, yan ba na isanggunin nyo na i-report nyo na sa DILG na yung dalawang kagawad nyo na may mandatong officer of the night na day hindi nag-duty? Naiisanggunin nyo na? Sa akin naman sabi ko sa sarili ko, hindi na. Sila na makakaalam niya kung tama ba yung ginagawa nila na sila hinalal ng taong bayan ng taga-Barangay Acacia. Dapat tsuklian naman nila yung mga dapat na ibigay nila sa tao na hindi lang porkit papainumin mo ang isang tao na mayroong ganito. Dapat magtrabaho ka rin kahit anong gawin mo, ikaw pa rin ang namumuno ng isang barangay. So, sa mga session nyo, siyempre meron kayong session, di ba? Kapag kayo nagse-session, for example, may pinapanukalang ganito ordinansa, etc. ang barangay, meron bang tumututol? Meron bang, siyempre, ang mga kagawad, pipirma? Meron bang tumututol o lahat naman sang-ayon sa mga proyekto ng pambarangay? Meron namang yung ang masasabi ko, yung dalawa, nag-against sila, pero yung maganda naman yung mga proposal na dapat na i-adapt ng barangay. Ang problema kinokontrol nila. May mga pagkakataon na hindi sila pipirma. Pag hindi pumirma isa, sasabay na isa. Pero sa akin, majority pa rin na ang nakapirma sa resolution o sa bali 6 pati SK nasa akin. Kaya at least masaya na rin ako kahit na wala yung dalawang hindi ko na iniintindihan, hindi na para pasakitin. Kasi may majority naman. So pagka ganon, halimbawa, hindi naman sila pumirma, siyempre majority, aprobado na. Anong reaksyon ng dalawang yun? Hindi lumagda doon sa nasabing paano akala nung proyekto ng barangay? Wala. Sa kanila parang baliwala, parang na sila, parang simpleng tao. Wala silang iniisip kundi pa sarili nila. Hindi nila iniisip na yung pinapasok namin proyekto, pinapasok ng mga SK o kagawad, makakatulong. Hindi lang sa pansarili, para sa lugar ng Barangay Acacia. So, katulad niyan dito wala naman masyadong problema. Peace and order, infrastructure.
So ngayon, sa ngayon, ano ang ginagawa ngayon ng Barangay Acacia para lalong mapaganda ang barangay na to? Na barangay, anong proyekto nyo para sa mga residente rito ngayon? Kami naman ang una namin ginagawa, sinusunod namin ang ng DID, katulad ng cleanup drive. Every Saturday, nagsasama-sama kami, mga tanod, kagawad, talagang pupunta kami sa isang talagang nililinis namin yan. Kami mismo. Buong Acacia yun, buong Acacia. Hindi, kung yung saan lang abutin, kasi meron naman kami mga street sweeper na nakapaligid doon. At doon, sa lugar na yun, alam namin medyo marami. Doon kami tututok. Pero, at least na baka ano. Pero actually, sa pag-iikot ko rito, Kap, wala naman akong nakitang marumi na lugar sa Acacia. Kahit sa palengke. Malinis. Tama. So, siguro yung mga sulok-sulok na lang. So, yun ang pinupunterian na lang para ano. Pero yung dito, hindi. Nakita mo dyan, sa school, hanggang dulo, malinis. Walang basura, wala lahat. Kasi masipag yung mga street sweeper. Ayun. Kasi ang ginagawa nila, minsan, umaalis sila nag-start sila ng mga 5:30, 6, para at least, pagdating na mainit, medyo, hindi na sila na sa initan. Tsaka yung para sa iyo, no, at sa Sangguniang Barangay, ano ang tingin nyo na nagiging pangunahing problema ng Barangay Acacia na siya yung pinagtutuunan ng pansin at tinututukan? Ngayon, kasi una-una, ang ano ko, hindi naman kami unahin ko ang drugs. Talagang hindi naman mawawala sa isa kanya. Pero at least, ang drug surrender namin, marami, nung unang pasok ko, marami, pero awa naman ng Diyos, unti-unti marami kami na ipasurrender at napag-graduate. Ang talagang mahirap lang dito, yung mga snatching, kasi minsan... meron pa rin dito. Pagka sa gabi, kasi minsan magagaling yung mga snatcher, magdo-rubing ang tanod, may kasamang pulis, pagka rubing nun, iikot, pag nawala, tsaka sila titira. Siyempre, pagbalik namin, medyo malayo siya. Nakatakbo na. Pero kasi nung kumulog ng malakas, nasira lahat ng CCTV namin. Ngayon nawala. Dati, ang CCTV namin, halos buong street, meron kami nakatutok. Pero sa ngayon, nag-uumpisa kami ulit, nag-start na kami ng 12. Ngayon, nag-aayos pa kami para mapalagyan na lahat ng halos kanto-kanto o street ng bawat barangay. So, nire-rehab na ngayon. Ayun. Yun lang talaga nagiging problema nyo dito. Snatcher na yan. Pero minimal lang. Hindi naman ganun pala. Kasi, alerto rin ang kapulisan natin sa SS2. At least, tsaka nakikita naman ngayon na merong pulis dito sa gabi hanggang 8 to 8 sila. Pag grouping nila, babalik dito sila tatambay, kasama mga tanod, nandiyan sila, tapos iikot ulit. Ganun ang ginagawa ngayon ng mga kapulisan. Tsaka kagandahan ngayon, yung 911, talagang totoo na yung nilaunch na 911. Wala pang 5 minutes, wala pang 3 minutes. Tawag mo, dating kagad. Kaya mabilis ang aksyon nito. So, Kap, yung mga katropa, mga kabarangay, ayan, nakapanayam natin si Kap Monching de Jesus. Nakita nyo, actually, totoo yun, dala ko saksi. Libot natin ito, Acacia, tahimik, malinis, tsaka lalo na ng pagbahaan, mas masarap dito tumira. So, ngayon, Kap, ang mga tanod mo, kumpleto naman, wala tayong problema sa tanod. Tsaka may konting volunteer ako, meron din akong ladies. Sa gabi, kasi ang ginagawa ko kasi pag duty, kailangan merong ladies na naka-duty dahil pagka mga minor or papayahan, sila ang dapat naka-prod sa mga dapat na aksyonan. Nakaalalay lang ang mga tanod sa kapulisan. So paano yung kanilang mga food? Pagkain nila, siyempre magbabantay, magdamag. Katulad yan, mga stock ko, yung kape-kape, wala ba siyang allocate na pondo sa barangay, yung mga pagkain nila? Sa akin, mag-i-stock ako ng kape at tapos magbibigay ako ng pambili ng pansal. Minsan, sila, yung mga kagawad, nagbibigay din, gano'n. Pag-aaraw nila ng duty, katulad ng 5 kagawad, pag duty nila,
magdadala sila, magluluto sila ng sopas or champurado. Basta ako ang i-prepare ko yung mga kape-kape. So, kailangan talaga niya yung kape. Kasi ang schedule ng talent ko 8 to 12 sa gabi, tapos 12 to 5. Meron na pang madaling meron na. Kasi pag umaga, nandito na lahat Pero may mga pulis pa rin kasama. May pulis pa rin. Kasi sa umaga, pagka ganito, marami naman, may mga tanod din kami, mga volunteer, nandito kami. Ayun. Okay, so mga kabarangay, ayan, malinaw, no? So, itong Barangay Acacia, sa pamumuno ni Kapitan Monching Jesus, isa sa masasabi natin pinakatahimik na barangay, pinakamaganda, pinakamalis dito sa lungsod ng Malabon. Okay po. Okay. Teka muna! Pagka nag-positive ka, tutuluyan kita. Pasensya na po, Kuya Rin. Yun, sa Basilo, naka-tracking doon. Pasensya na po. Tapos gagawin ka pa barangay. Pakilala, taga-barangay daw siya. Kami gumagas yung pagkain niya sa mga... Wala kami nga hihingi kahit ano. Sarili namin po siya, ilalabas namin. Ginagawa mo sa amin. Kanina eh. Ginawa mo na pangalawa yan sa palengke. Naningit ka na. Sa palengke na yun. Sige, pag-practice nila lang muna. Pakulong kita. Maniwala ka sa akin. Ginagawa mo sa amin. Napakasalam nyo pa pag pinagawad kita. Okay na. Anong para sa... Saan may paligid dapat? Kaya lang, wala tayo. Magkano sinisingil sa'yo? Sandaan po. 100. Ilan yung nakaparking doon? Lima yata yung nakaparking po. Hindi, 3 lang po. O, tatlo. Bilang mo. Nakapagbigay kayo? Kami po. May isang kasama ko na nakaparking doon. Ano sabi nyo nung sinisingil? Sabi ko, teka lang po, yung pera ko kasama ko. Hindi niya ako pinili. Teka lang, pumunta ako doon. Tapos, diretso ako dito. Nagtanong ako sa isang barangay tanong. Sinisira ko kasi barangay. Hindi nga po barangay dito. May nagbigay ba? Meron isang nagbigay, no? Dapat yung nagbigay. Asan yung pera? Yan naman. Nandun po sa bahay. Bakit nakauwi ka pa? O, kanina pa po. Ang ano ko na po kasi. Yan yung tatay. Barangay, ano. Kasi bano? Hindi, kaya ano. Silang ano. Parang may nilayan at galing sa may resibo yun. Opo. Parang extortion. Yung ano, yung nahingan, kuya. Wala po ticket eh. Kuya, yung nahingan din, nandiyan pa. Dito po. Para ano. Chairman Monching. Okay, so yung mga kaibigan, napanood nyo, napakinggan nyo yung ginawa nating panayam kay Barangay Chairman Monching Jesus ng Barangay Acacia dyan sa Malabon City. At medyo nung after naming mag-usap, aming panayam, may bigla hong dumating na problema, no? Dahil po, meron po isang 23 anyos na lalaki, nakita nyo sa video, na kung saan po ay nangingikil ng parking area doon sa mga truck na nakaparada doon sa may bandang malapit sa barangay, no? Kung saan nagpanggap po siya na taga-barangay daw naniningil ng parking. So yun po, at dinala nga po sa barangay nung nakita nung isang tanod, hindi ko alam kung tanod yun, kung kagawad, at dinala nga po sa barangay, pinakausap kay Kapitan Monching, at yun nga, pinatawag din yung magulang, at ayun, sabi ng magulang, di niya raw kukonsintihin, tuluyan daw at ipakulong. So magiging kaso niya kung sakali usurpation of authority kasi nagpanggap na taga-barangay at bukod doon, extortion. Okay mga kaibigan, ako with that, alas 8, alas 9:13 na po ng gabi, alas 9:13. Napakabilis talaga ng oras. No? At nanonood pala sa atin yung aking auntie, no? Si Dete LB Garcia ng Bagumbong, Caloocan. Magandang gabi sa iyo, Kex. Yan. Kay Choroli. Magandang gabi rin ka mo, tsaka kay Goldie. Yung kanilang anak nakasama roon. Yan. So yun mga kaibigan, at sana sa susunod po gagawin naman natin bukod sa kapitan, kakausap din tayo ng barangay kagawad para malaman natin kumusta ba yung kanyang committee.
siya ba'y minamaltrato ng kanyang kapitan? Diba? Hindi naman. Sabihin, okay ba yung relasyon nila ng kapitan niya? Kasi okay niya, sabi ng mga kapitan, tulad ni Kapitan Monching, meron siyang hindi kasundong kagawad, dalawa, no? Hindi na binanggit ang pangalan, pero kilala ko kung sino yung mga yun. Natawa nga siya nung off-cam, sinabi ko, Kap, kilala ko yung sinasabi mo. Oo, talagang gano'n, no? Sa isa hong sangguniang barangay na minsan talaga meron hong hindi ho nagkakasundong ganyan. Natural ho yun. At tayo mga kaibigan, kanina nakapanayam natin at tumawag sa atin no, si former Congressman Ricky Sandoval at yun nga, nasa meeting pa pala siya. Isipin nyo, maghapong nag-ikot sa mga evacuation center, namigay ng ayuda at yun nga, ngayon nasa meeting pa ho siya ng isang NGOs. So yun, baka bukas makausap na natin si former Congressman Ricky Sandoval over the phone, no? Phone patch lang siya. No, alamin natin kasi tulad nga sinabi natin nung sa pag-iikot sa evacuation center, patuloy ang pamimigay ng ayuda. Alamin lang natin kung yun ay galing pa rin sa local government unit o sa LGU o meron namang tumutulong no, ng mga taga-national government. Pero alam ko, isang araw ay nagpunta na si Senator Bongo dyan sa mga nasunugan sa Barangay Katmo, namigay po ng ayuda. No? At meron pong iba. At tayong kanina, doon sa Barangay Acacia, doon sa evacuation center din po, namigay din po ng ayuda ang Office of the Vice President. Nakita ko doon, binababa sa truck, talaga namang sako-sakong bigas. Oo, ang dami. Siguro, yung wingman na malaking ganon, yun yata akong kalahati, puro bigas binababa kanina. Nakita natin. Okay, sige po. At medyo lumalalim na para makapahinga ng maga sa oras na 9:15. Maraming salamat po sa mga sumubaybay kay Dete LB Garcia, kay Kuya Antonio Valenzuela. Magandang gabi sa iyo, Antonio Valenzuela. Magandang gabi lang. Sa lahat po. Ayun, si Alan Reyes, no? Si Sir Alan Reyes, ako ngayon lang nanood. Ito nakakasama ko natin ito dati sa Malabong PNP, no? Sa kanilang mga operations. Drugs, nasa drug social, nasa SAID, Station Anti-Illegal Drugs. Unit yun, si Sir Alan Reyes. Okay, so bukas pipilitin natin makapanayam, no? Si Congressman Ricky Sandoval, no? Tungkol nga dyan sa mga nasunugan sa Barangay Katmon. Actually po, kung kayo po ay pupunta lang Malabon, particular sa Concepcion, dyan ho kayo dada sa may Governor Pascual, palagay ko doon ako kayo dumasa may parting Samson Road. Sangandaan area, papuntang bayan at papuntang Concepcion. Kaysa doon sa traffic ho, heavy traffic. Dahil naghahawan pa yung mga nasunugan. At bukod doon ay naghambalang na ho yung mga kahoy na nagpapatayo ulit ng kanilang bahay, tinatayo ulit yung kanilang mga bahay. Okay mga kaibigan, at maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay, no, sa ating pong programang Tropa, siyempre, Tuesday edition, siyempre dito lang sa Millennial Online TV. Muli, ako po yung naging kasama, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at papayapang magdamag. Magandang gabi po. Nagbabasa ka ba sa anunsyaryo ng gun owner o nakikinig ka pa ng radyo? Ang iyong pasensya ngayon at hindi na isa ng iyong ulo ay mapapakinggan nila sa iyong mga sakong batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner.
One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? Just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama 0 dito na sa Yung Millennial 9 TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on.
matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makidulit kay Randwell tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Hi, this is Pangilari ka doon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Binaigting, binalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.